Makikitang nag-uusap ang mag-asawa sa loob ng kanilang malapalasyong bahay. Pinag-uusapan ang pagbabalik ng kanilang unika iha, si Valerie. Si Valerie na naturingang babae pero daig pa ang lalaki sa pag-uugali. Talo pa nito ang kanyang kuya. Si Valerie high school pa lamang ay pabalik-balik na silang pinapatawag ng prinsipal. Kung hindi ito nanuntok ng lalaking classmate, ay ginagamitan nito ng karate. Si Valerie nag-aral ng business ad sa Amerika at pauwi na sa sunod na linggo. Sa halip na excitement ang dala sa magulang ay pag-alala ang nararamdaman ng mga ito. Sa Amerika ay makikitang naglilista si Valerie ng mga gagawin sa Pilipinas. At sa listahan hindi kasama ang trabaho. Bakit nga naman kasi siya magtatrabaho hindi na niya kailangan iyon? Andyan ang kanyang kuya. Napakaganda ni Valerie, halos sa kanya na ang lahat beauty, money, and brain. Araw ng uwi, hindi ito nagpasundo. Ayaw ni Valerie nang ginagawa siyang bata. Mabilis itong bumaba ng taxi sa tapat ng kanilang malapalasyong bahay. Nakaabang ang kanyang mga magulang at ang kanyang kuya na mala-adones ang mukha. Si Tristan na isa sa mga sinisisi ng kanilang ama, kaya lumaking spoiled si Valerie. Hinihimas-himas ni Valerie ang kanyang big bike. Magagamit na naman niya ito. Namis na niya ang kanyang ginagawa noon. Karera ng kotse, kabayo at motorsiklo. Nagulat ito nang nagsalita ang ama sa likuran. Valerie, hindi na bagay sa iyo ang mga ganyang sports. Hayaan mo na iyan sa mga kabataan. Hindi nito pinansin ang kanyang ama. Isip niya hindi pa naman siya matanda. Mabilis na pinaharorot ang sports car nito kung saan laging ginaganap ang karera noon. Nakausap na niya ang kanyang kaibigan. Sasali siya sa car racing ng araw na iyon. Laking dismaya nito nang walang gustong lumaban sa kanya. Habang nakikipag-usap ito sa kanyang kaibigan, ay wala siyang kaalam-alam na sa kanya nakatingin ang isang kumpol ng kalalakihan. Kausap si Denver na kahit laking probinsya ay hindi matawaran ng kagwapuhan. Anak ni Don Fajardo at tagapagmana ng kanyang buong kayamanan. Mga farm na hindi mabilang, si Don Fajardo ay kaibigan ng ama ni Valerie. Nagmaneho ito paalis, baon ang mga ngiti. Sa wakas bumalik na ang kanyang hinihintay. Humanda ka, Patrick. Si Patrick ang kuya ni Valerie. Kilala sa tinik pagdating sa negosyo. Dumaan sa bar si Valerie, mainit ang ulo, walang lumaban sa kanya ng araw na iyon. Wala pa naman siyang inisip habang nasa Amerika kundi ang karera. Maaga pa ay makikitang nililinisan ni Valerie ang kanyang big bike. Pupunta siya sa bike racing. Chill-chill lang at baka wala ding lumaban sa kanya, ma-disappoint lang siya. Saktong pagdating ni Valerie sa lugar ay may mga nag-uumpukan, may karerang nagaganap. Ayon sa kausap niya, final na iyon, kaya dalawa lamang ang kasali. Nalula siya sa pustahan 5 milyong piso. Napawaw si Valerie, ibig sabihin ay mayayaman ang dalawang ito. Matiyaga siyang naghintay kung sino ang mangunguna pabalik. Kitang-kita sa mga ngiti ni Valerie ang tuwa. Ayon sa kanyang kaibigan, ay hindi ito basta lumalaban, kundi piling-pili lang. Makikitang kausap ng coordinator ang isang gwapong lalaki, si Denver. Umayaw ito sa alok ng coordinator na labanan si Valerie, sinabi nitong hindi pumapatol sa mga babae. Sa umpisa pa lang alam na ni Denver na lalaki talaga ang gustong kalabanin ni Valerie noon pa. Hinding-hindi ito nakikipagkarera sa mga babae. Wala pang nakakatalo kay Valerie hanggang sa pinadala ito ng kanyang mga magulang sa Amerika. Napapangiti ito. Hindi siya pumayag na labanan si Valerie. Ayon sa kanyang source, may pagka-impulsive ang babae, hindi ito pumapayag na inaayawan. Lalo itong mag-insist. Makikitang mabilis na naglakad si Valerie sa karerahan, kinumpronta nito si Denver kung bakit ayaw siya nitong labanan. Hindi ako pumapatol sa babae, sorry. Ang maiksing sagot ni Denver sabay iniwanan ng babae. Lalong nagalit si Valerie. 10 milyon. Pahabol na salita ni Valerie. Hindi man lamang lumingon si Denver. Makikita sa isang bar si Denver. Nasa isip ang mukha ni Valerie. Spoiled at hot temper. Kahit yata hubaran ng babaeng iyon at umusok sa galit, maganda pa rin. Sabay lagok ng alak. Sa kabilang banda, hindi makatulog si Valerie, kausap ang kaibigan nito sa telepono. Pinapagawan nito ng paraan, ilatag kung ano ang kagustuhan ni Denver para siya ay labanan. Marami ang nakaabang, isang old champion na si Valerie at ang bagong champion na si Denver, 1-on-1. Marami ang nagbubulungan kung ano nakataya, bakit hindi nabanggit kung magkanong halaga. Makikitang itinaas ng leader ang baril, ibig sabihin,
Pagputok nito ay magsisimula na ang karera. Sa una ay lamang na lamang si Valerie, pinakain ng alikabok si Denver. Si Denver na simpleng nagmamaneho lamang. Hindi magkamayaw ang mga taong naghihintay kung sino ang unang makabalik. Palakpakan ng lahat ng makitang si Denver ang nanalo. Sadyang binangga ni Valerie ang likuran ng sasakyan nito. Mabilis na lumabas ng sasakyan si Valerie, ngunit hinarangan ito ni Denver. Halos lahat ay tumingala sa papalanding na private chopper. Hinila nito si Valerie papasok sa chopper, hindi binigyan ng pagkakataong makapagsalita si Valerie. Talo siya sa pustahan. Ang pustahan ay sasamahan niya si Denver sa isla sa loob ng 5 araw. Mabuti na lamang at nakapagpaalam siya sa kanyang ama ng bakasyon sa isla ng 5 araw at sinabi niyang kasama ang buong barkada. Tanging hindi siya nakapagpaalam sa kanyang kuya. Paglanding sa isla ay manghang-mangha si Valerie sa isla. Puting buhangin at blue na karagatan. Sino ang nakatira dito? Ang tanong niya kay Denver. Tayong dalawa lang. Private ang isla na ito, walang tao. Napatunga nga si Valerie. Sinong magluluto sa atin? Ikaw? Ang mabilis na sagot ni Denver. Wala sa usapan yan. Ang usapan, sasamahan lang kita. Oh, di huwag tayong kumain. Hindi rin ako marunong magluto. Ang sagot ng lalaki. Mainit ang ulo na pumasok si Valerie sa kwarto niya. Maghapon itong hindi lumabas. Halos paggabi na nang lumabas ito para magulat lamang na may nakahaing pagkain sa lamesa, mukhang masarap ang luto. Agad itong umupo at kumain at lumabas ng bahay. Naglakad ito sa baybaying. Tuwang-tuwa ito sa puting-puti na buhangin. Kunot ang noong lumapit si Denver sa lamesa, kitang-kita niya ang kalat ng pinagkainan ni Valerie. Makapal talaga ang mukha ang babaeng iyon, ganda lang talaga meron siya. Biglang napangiti, kasama na niya ang babaeng, dati ay tinitingnan niya lang noon kasama ang kanyang amang si Fajardo Montemayor. Hindi siya natandan ni Valerie, palibhasa mukhang taga-isla siya noon. Mas masaya siya noon na ang nilalaro ay lupa. Kitang-kita pa niya noon ang mga mata ni Valerie habang nakatingin sa kanilang farm. Kitang-kita niyang nagtampisaw si Valerie na halos hubad na sa dagat. Naabutan ni Valerie na may kausap si Denver sa cellphone. Masaya itong may kausap at magandang babae. May nabuong plano sa kanyang isipan. Sirain niya ang huling sinabi ni Denver na susunduin niya ang sinasabing babae sa sunod na linggo. Ibig sabihin ay may isasamang babae si Denver pagkatapos ng kanilang 5 araw na usapan. Nakaramdam ng konting selos si Valerie. Maingat itong pumasok sa kwarto nag-shower. Sinalubong siya ni Denver sa sala. Ano ang gusto mong kainin mamayang dinner? Kahit ano lang, basta ikaw ang nagluto, kakainin kong lahat. Sabay kinindatan ito. Simpleng, napangiti si Denver. Tahimik na kumakain ang dalawa. Valerie, susunduin ka dito bukas ng chopper. May importante akong gagawin. Sabay tumayo ito. Nasaktan si Valerie, nagmamadali na itong dalhin ang babaeng kausap niya. Bumaba ang tingin ni Valerie sa sarili, hindi niya nakita ang interesado si Denver sa kanya. Kumuha ng isang boteng alak si Valerie at pumunta sa tabing dagat. Nakalahati na niya ang alak. Napaisip siya na baka hindi naman pagmamahal ang naramdaman niya kay Denver. Baka na-challenge lang siya. Ngunit sa isiping pinapaalis na siya nito dahil may gagawin ay nasasaktan siya. Hindi niya namalayang halos maubos na niya ang laman. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang may yumakap sa kanyang likuran. Walang iba kundi si Denver. Kailangan mong umuwi, Valerie. Ayaw kong may mangyari sa ating dalawa. Bakla ka siguro, kaya ayaw mo sa pagkaing nakahain na sa iyong harapan. Agad itong hinalikan ni Valerie. Wala kang obligasyon sa akin, Denver. Huwag kang mag-alala. Laki akong Amerika. Sa narinig ay hindi na napigilan pa ni Denver ang sarili. Naghalikan sila mula sa sala hanggang sa umabot sa kwarto ang dalawa. Naramdaman ni Denver na siya ang una sa babae, nahihiya itong banggitin ang tungkol doon. Niyakap niya ang babae na nakatalikod sa kanya. Sa buong magdamag ay paulit-ulit na may nangyayari sa kanila. Isang halik ng lalaki ang nagpagising sa babae. Kain na tayo. Ang banggit nito, nakapagluto na si Denver ng almusal. Walang dumating na chopper sa maghapon, pinakancel ito ng lalaki. Nagtuturuan sila sa kusina at nagkukulitan. Naging normal sa kanila na may nangyayari na parang mag-asawa. Habang sa Manila ay makikitang nagsasagutan si Patrick at ang kanyang ama. Galit na galit ito na pinayagang mag-isla si Valerie sa Monte Carlo. Nabalitaan ni Patrick ang tungkol sa karera at natalo ang kapatid. Ang pustahan ay sasamahan niya si Denver sa isla ng 5 araw.
Halos hindi makapaniwala si Patrick. Agad-agad itong pinuntahan ang magulang at napag-alamang wala nga si Valerie sa bahay ng kanyang ama. Galit na galit itong iniwan ng kaniyang ama. Samantalang si Mr. Sebastian, ang ama ni Patrick at Valerie, ay tahimik na masaya sa kwarto nito. Sa kanyang investigasyon ay nalaman niya kung talagang sino ang kasama ni Valerie sa isla. Sa halip na mag-alala, napangiti ito at tumingin sa langit. Nagulat si Denver nang may lumapag na chopper at laking gulat nito nang makitang nagsisisigaw si Patrick, ang kapatid ni Valerie. Pinalalabas nito ang kapatid. Dahan-dahang lumapit si Valerie sa kapatid. Kitang-kita ni Denver na ipinasok ito ni Patrick sa loob ng chopper. Sa gulat ay hindi sila nagkapagpaalam ni Valerie sa isa't isa. Kabadong nakaupo sa loob ng chopper si Valerie, kitang-kita niya na naglalakad palapit si Denver sa kanyang kuya. Buong dasal niya na sana huwag nitong sabihin na may nangyari sa kanila. Biglang nagsalita si Denver sa harap ni Patrick. If your sister gets pregnant, you know where to find me, Patrick. Napapikit si Valerie. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nagsusuntukan na ang dalawa. Hindi niya ito inawat, hinihintay niyang kusang tumigil. Parehong martial experts ang mga ito. Alam na niya ang lahat. Si Denver ay anak ng kanyang Tito Fajardo, best friend ng kanyang ama. Mahigpit na karibal ng kanyang kuya sa negosyo. Puro pasa ang kanyang kuya na umakyat sa chopper. Hindi niya alam kung okay lang si Denver, palihim itong nag-aalala. Walang imika ng dalawa habang nasa chopper. Bago sila pumasok sa bahay, ay biglang nagsalita si Patrick. Mahal mo ba siya, sis? Tumango si Valerie. Alam ni Patrick iyon kasi sa dami ng naging boyfriend dito ay alam niyang wala itong pinatulang lalaki. Mahal ka ba niya? Hindi sumagot si Valerie. Tumalikod ito at naglakad papasok sa bahay. Nakatago sa bintana ang kanilang ama habang tinitingnan ang magkapatid. Sa dami ng tama ni Patrick ay alam niyang nakipagsuntukan ito sa anak ng kanyang kaibigan. Malungkot araw-araw si Valerie, hindi talaga siya sinundan ni Denver. Pinagbigyan si Valerie na makasali sa karera ng motorsiklo. Huling sali niya ito kasi paalis na ito, babalik na lang siya sa Amerika. Wala na siyang pag-asa pa kay Denver. Lalo na sa mga nalaman niyang mahigpit pala itong kalaban sa negosyo ng kanyang kuya Patrick at natalo niya ito sa isang bidding project. Napag-isipan tuloy niyang baka ginantihan lang sila ng lalaki. Kitang-kita sa kasayahan sa mukha ni Valerie na nanguna ito sa karera. Masaya itong umuwi sakay-sakay ng motorsiklo. Kapapasok lamang nito sa bahay nang may marinig na nagsisigaw sa labas. Kita niyang mabilis na hinarap ng kanyang ama si Denver. Sir Sebastian, gusto kong makausap ang inyong anak. Anong kailangan mo, iho? Gusto ko siyang pakasalan. Hindi agad nakakibo si Mr. Sebastian. Sa loob ay tuwang-tuwa ito. Mr. Sebastian, ilabas mo na ang anak mo. Kung hindi ay ipapawasak ko itong bahay niyo. Iho, hindi ka nakikiusap sa akin. Inuutusan mo ako. Wala akong pakialam. Mabilis itong umakyat ng hagdan at inisa-isa ang mga kwarto sa itaas. Habang nag-uusap ang dalawa sa kwarto ay tahimik na nakikinig si Sebastian sa labas, ang ama ni Valerie. Iiwanan mo ba talaga ako? Hindi mo ba ako minahal, Valerie? Hindi sumagot si Valerie. Dinid na dinig ni Sebastian na sumisigaw na si Denver. Isinigaw nito ang tungkol sa nangyari sa kanila. Dahan-dahang bumaba si Sebastian at lumabas ng bahay. Nakangiti ito at parang may kinausap sa hangin. Fajardo, pare. Masusunod na ang pangarap natin noon na maging isang pamilya. Magkatuluyan na ang mga anak natin. Gusto kong bongga ang kasal, pero sa ugali ng anak mo alam kong hindi iyon papayag na ako ang gagastos. Sobrang maangas ang anak mo, Fajardo. Manang-mana sa iyo. Pumasok ito sa kanyang kwarto at kinuha ang litrato ng kanyang best friend, ang ama ni Denver. Sinadya niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Ang tungkol sa karera, ang tungkol sa pagpunta nito sa isla. Successful ang pagmaniobra niya ng lahat-lahat. Napangiti ito. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.